Dahil sa pakikipaghiwalay niya sa kanyang boyfriend, hindi tumigil ang isa sa paghihiganti hanggang sa puntong buhay na ng sarili niyang pamilya ang naging kabayaran ng galit nito. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Mga 2:00 ng madaling araw noong October 30, 2022, isang tawag ang natanggap ng 911 mula sa isang dalaga. Nagpakilala ang caller bilang Jessica Serrano at ayon rito, nag-aalala daw siya dahil nakita niya ang jacket, pantalon at susi ng kotse ng kanyang ex-boyfriend sa loob ng kanyang kwarto. Matagal nang hiwalay ang dalawa kaya wala na dapat doon ang gamit nito. Bukod pa roon, may existing din siyang restraining order laban sa dating nobyo na ang ibig sabihin bawal itong lumapit sa kanya. At bagaman kasama niya ang kanyang pamilya sa bahay ng mga oras na iyon, nangangamba ito na baka nagtatago lamang ang kanyang ex sa kung saan mang parte ng property. Sa kabutihang palad, nagpapunta naman kaagad ang operator ng mga officers sa bahay ng pamilya Serrano at habang naghihintay ang dalaga sa kanilang pagdating, patuloy lang din ang kanyang pakikipag-usap sa 911. Do you have cameras around your house? Yes, we do. Okay. Did you see anything on the cameras? I don't, not at the moment. I haven't, because my sister's the one that has the cameras, but I told her to check, so she's going to do that now. Alright. Is anyone there experiencing any flu symptoms with an auspice of quarantine? No, ma'am. Alrighty. I do have that in here. Okay, we're going to go ahead and put them out there. If you do end up seeing him on camera or anything else, just give us a call back, but I have it in, okay? What's going on, Jessica? Oh my God! There's shots fired at my house! Okay, what's going on? I don't know, I can't lost myself in the restroom. Help now! Stay on the phone with me. Help now! Stay on the phone with me. Stay on the phone, okay? Don't hang up. Do you know who shot at the house? No, we don't have to downstairs. Okay. Okay. How many shots did you hear? Okay. Was that another one? Oh my God! Okay. Dahil sa kaguluhan na nangyari, inalerto ng dispatcher ang mga papuntang officers na may barilang naganap sa tahanan. At bilang resulta, humingi pa sila ng backup at marami pang ibang pulis ang nagmadaling pumunta sa area. Subalit bago pa man makarating ang mga pulisya, si Jessica na noon ay nagtatago sa loob ng banyo ay natagpuan naman ng suspect. At ang mga sumunod na nangyari ay narinig lahat sa 911 call. Why did you do this to me? Just that. I'm a brick. No, Joseph, please! Pagkatapos ipain ni Joseph ang pintuan ng banyo, nagawa naman ni Jessica na maitulak ito patungo sa bathtub. Kinuha niya ang pagkakataon na iyon para tumakbo palabas ng bahay pero agad din siyang hinabol ni Joseph hanggang sa umabot sila sa may kalsada. Nang puntong iyon, sinubukan ni Jessica na parahin ng isang kotse kung saan nang nakita ito ng isa, agad naman siyang tumakbo papalayo sa kabilang direksyon. Ilang segundo pa ang lilipas, dumating rin sa wakas ang mga officers at doon na nila nasalubong si Jessica na mga nasa ilang metro lang ang layo mula sa kanilang tahanan. Okay, come back here. All right, I'm in contact with female. What's wrong? He shot my family! What do you mean he shot your family? Stay right here. All right, she's telling me he's just shot her family. Stay right there.
Thank you. Where's he at? Over where? Where? He's running! He's running! Yeah, that car just comes southbound right there. Check the street. Nang chinek na nila ang loob ng bahay, doon na bumungad sa kanila ang kakilakilabot na eksena. Ang kakambal ni Jessica na si Maria Anna Green, 22 years old, ay natagpuan na wala ng buhay at may 2 tama ng bala. Ang mister nitong si Kenneth Eugene Green, na 20 years old, ay patay na rin mula sa 1 tama ng bala. Ito rin ang iniisip nilang unang inatake ng suspect. Ang ama naman ng dalaga na nasa hallway ng 2 palapag ng bahay ay namatay naman sa 2 tama ng bala sa kanyang katawan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang tiningnan naman nila ang likuran ng bahay, may nakita pa silang isang bangkay na natukoy naman nila bilang si Rodolfo Perez, 49 years old. Kaibigan ito ng mga Serrano na nagrerenta ng camper mula sa pamilya. Habang inaasikaso ng mga otoridad ang crime scene, tinulungan naman ng isang officer si Jessica na kumalma dahil klarong ito ay sobrang shock pa. Walang tigil ito sa kakaiyak habang paulit-ulit na tinatawag ang kanyang ama at kapatid. Sa paghihinagpis pa lamang nito, maririnig at mararamdaman mo na talaga ang sakit at bighati na kanyang dinadala. I'm trying to get one. What's he look like? Joseph Castorena! What's he wearing? He's wearing a gray sweater. I don't know. He wanted to kill me too, but he didn't have no more bullets. Okay, you gotta come back over here. I want you to sit right here. Sit right I don't know. My dad! Mariana! Sit down. The girls! What girls? Para mailabas naman ang 2 pamangkin ni Jessica mula sa loob ng kwarto, nagpasya ang mga officers na takpan ang mga mata at ulo ng mga ito gamit ang kumot. Nang sa gayon, hindi nila makita ang kanlunos-lunos na sinapit ng kanilang lolo at lalong-lalo na ng kanilang mga magulang. Pagkatapos noon, dinala nila ang 3 sa lokal na hospital nang isinasa ilalim din ang mga ito sa protective custody. Dahil ng mga oras na iyon, hindi pa nahuhuli ng pulisya ang suspect na si Joseph Castorena. Malamig ng gabing iyon at wala ring dalang sasakyan ang suspect, kaya umaasa ang mga otoridad na hindi pa ito nakakalayo. At bilang malapit lang ang kanyang tahanan mula sa tinitirahang bahay ng kanyang mga magulang, agad din nilang pinalibutan ng area para makapaghanda kung sakaling magpasya itong magtago doon. Nang mga panahong iyon kasi, alam nila na malapit lang sa area si Joseph dahil doon huling nagping ang lokasyon ng kanyang cellphone. Dagdag pa doon, ang kulay burgundy niya namang H2 Hummer ay natagpuan nilang nakaparada sa pagitan ng 2 tahanan, kaya hinala nila baka binabalak ni Joseph na kunin ang sasakyan para makatakas papalayo. Pagkatanggap ng mga otoridad ng warrant, hinalughog nila kalaunan ang tahanan ng mga Castorena, pero yun nga lang, hindi nila nahanap doon ang binata. Ilang oras pa ang lilipas, natagpuan naman ng mga officer ang cellphone ng suspect sa daanan na mukhang basta nalang itinapon o sadyang iniwan doon. Samantala, sa tahanan naman ng mga biktima, na-recover nila doon ang baril na ginamit ni Joseph sa pag-atake, pati na rin ang 9 na shell casings. At kalaunan sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri ng fingerprint sa baril na kumpirma nilang ito ay tumutugma nga sa fingerprint ng binata. Upang mapabilis ang paghuli sa suspect, agad namang nagpalabas ng larawan at announcement ang mga otoridad tungkol sa lahat ng impormasyon tungkol rito. Samantala, ibinahagi naman ng police chief na si Daniel John Oates na base sa kanilang inisyal na investigasyon, matagal na raw na may hindi magandang relasyon ang dalawa. Bagaman sila ay hindi kasal, nagkaroon sila ng 2 anak sa loob ng ilang taon nilang pagsasama. Sa mga nakaraang 2 taon bago ang insidente, unti-unti pang nasira ang kanilang relasyon gawa ng pagsiselos, walang tigil na pag-aaway, hiwalayan at muling pagbabati. Sa tuwing nagbe-break sila, gumagawa ng mga Facebook account si Joseph sa ilalim ng mga peking pangalan at ginagamit niya iyon para subukang makipag-chat kay Jessica. Kapag nakuha niya na ang loob nito, yayayain niya itong makipagkita ng personal kung saan kalaunan ibubunyag niya rin na siya talaga yun at muli na namang sila mag-aaway. Minsan sa sobrang lala pa ng kanilang pagtatalo, makailang beses pa ngang napatawag ang Child Protection Services sa kanilang tahanan.
Mula noon, tuluyan ang nakipaghiwalay si Jessica sa kanya at lumipat ito sa tirahan ng kanyang ama kasama ng 2 bata. Siyempre hindi nagustuhan ni Joseph ang desisyong iyon ng kanyang kasintahan na mula noon halos araw-araw na niya itong pinagbabantaan at sinusundan ito kahit saan man siya pumunta. Nagdulot ang ginagawang iyon ni Joseph ng matinding takot kay Jessica dahil alam na alam niya ang kayang gawin ng kanyang nobyo. Sa katunayan, 1 linggo bago ang nangyaring pamamaril, binasag ng isa ang bintana ng kanyang sasakyan at kinalatkat siya palabas doon. Pagkatapos nun, pinilit niya itong sumakay sa sarili niyang kotse habang tinututukan siya ng baril sa ulo ng ilang minuto. Sa kabutihang palad, hindi siya natutuluyang sinaktan ng panahong iyon at muli rin naman siyang pinalaya. Sa kadahilanan ito, si Jessica at ang kanyang amang si Jesus ay parehong nag-file ng restraining order laban kay Joseph at nakatanggap din sila ng individual na protective order. Ayon sa investigasyon noong October 29, 2022, 1 araw bago nangyari ang pagpatay, inalis ng Child Protection Services ang 2 bata mula sa pangangalaga ng magkasintahan. At ito ay posibleng isang malaking dahilan pa na nagtulak sa kanya para gawin ang krimen. Sa mga sumunod na oras, tinutukan naman ng mga pulisya kung saan nga ba nagtungo si Joseph Castorena pagkatapos ng lahat ng kaguluhan. Base sa kanilang analysis, bagaman mukhang itong papuntang norte, may malaking probabilidad na sa timog talaga siya nagtungo mga banda sa Texas para siguro kunin ang kanyang mga anak. Posible din ito nagpaplanong magtungo ng Mexico dahil may mga kamag-anak siya doon kung saan kakagaling lang niya doon ng nakaraang taon para mag-attend ng libing ng kanyang lolo. Subalit ang palaisipan lang sa mga pulisya ay kung paano niya ito gagawin, lalo pat halos wala nga itong dalang kahit anumang gamit. Sa loob ng kanyang sasakyan, natagpuan kasi doon ng mga otoridad ang kanyang wallet, mga ID, 3 credit cards, 1 pang iPhone at pati ang kanyang sapatos. Ibig sabihin, masyadong limitado ang kanyang resources para makatakas ng malayo. Sa kabilang dako naman, pagkatapos kumalat ng balita sa maraming bahagi pa ng Colorado at ng bansa, sunod-sunod namang nakatanggap ng tip ang mga pulisya. At ang isa sa pinakanagamit nilang lead ay ang isang nagmula sa pinsan mismo ni Joseph na nagngangalang Joel. Ayon sa kanya noong madaling araw ng October 30, kumatok daw si Joseph sa kanyang bintana at humingi ito ng tulong. Nang nagkaharap na sila sa labas ng bahay, agad siya nakaramdam na parang may mali. Kaya nang nagtanong si Joseph kung pwede ba siyang manuluyan ng pansamantala sa kanyang tahanan, tinanggihan niya ito kaagad. Gayunpaman, pinahiram daw niya ng sapatos ang isa nang nakita niya itong nakapaa. Nang puntong iyon, dahil napansin ng pulisya na nagawa ni Joseph na makabiyahe ng ilang kilometro ang layo kahit nakapaa lang, sobrang malamig at nang hindi man lang nakikita ng pulisya, napagtanto nila kaagad na malaki ang syansang meron itong kasabwat na tumutulong sa kanya. At ang hinala nila, isa ito sa kanyang mga kapatid na lalaki. Ang kuya niya noon ay may matibay na alibay sa mga oras na siya itong matakas. Gayunpaman, ang nakakabata niyang kapatid na nagngangalang Juan Angel Castorena ay napansin naman nilang sadyang umiiwas sa mga otoridad. Kalaunan nagawa nila itong imbitahan sa estasyon para interviewin at doon na nila napag-alaman na hindi lamang nito pinasakay si Joseph papalayo sa crime scene, kundi siya din ang naghatid dito sa bahay ni Jesus Serrano. At upang tulungan naman itong makalayo ng Denver, pinagkunwari niya daw ito na isa sa mga pinsan nila na nagngangalan namang Carlos Flores. Bilang resulta ng kanyang ginawa, si Juan ay sinampahan ng kasong accessory after the fact para sa 4 na pagpatay. Pagkatapos nun, sunod din nilang pinuntahan ang pinsan ng magkakapatid na si Carlos Flores sa trabaho nito na makatanggap naman sila ng tip na kinikwento daw nito sa iba kung paano nakapatay ng 4 na tao si Joseph. Nang inaresto siya ng pulisya, ibinahagi niya naman sa mga kapulisan na sinubukan daw niyang ipasa si Joseph sa iba pa nilang mga kamag-anak, subalit tumanggi nga lang ang mga ito na maging sangkot sa kahit anuman sa krimen. Kaya ang tanging ginawa na lamang daw niya, ibinaba niya ito sa isang eskwelahan nang iniiwanan ng kumot at kaunting pera. Si Flores ay sinampahan ng kasong accessory after the fact dahil sa pagtulong niya sa pagpapatakas sa kanyang pinsan. Tumagal ng 1 buwan at kalahati ang pagtutulungan ng FBI, Federal Police at Mexican Immigration Service para maipagtagpi-tagpi lamang ang mga clue kung saan maaaring magtago si Joseph. Una nilang na-trace ito sa Zacatecas State kung saan naroroon ang karamihan ng kanyang mga pamilya. Gayunpaman, ang mga kamag-anak niya doon ay hindi lamang siya itinaboy kundi inireport din nila ito sa pulisya.
Noong libing kasi ng kanilang lolo ng nakaraang taon, ibinahagi nilang na hindi lamang nilayo ni Joseph ang kanyang sarili sa kanila, kundi naginalit niya rin ang karamihan sa mga ito. Sa madaling salita, hindi nila nagustuhan ang kanyang ugali at pakikitungo. Nang walang matakbuhan doon, bumiyahe pa si Joseph patungong timog hanggang sa umabot ito sa Agua Calientes. Subalit habang nandoon naman, dahil sa kanyang kapansin-pansin na tattoo, agad din niyang nakuha ang atensyon ng pulisya sa lugar hanggang sa tuluyan na itong nahuli noong December 10, 2022. At habang naghihintay silang ma-extradite ito pabalik ng Colorado, ang ibang officers naman ay lumipad sa Mexico para interviewin si Joseph. I know it's been a long day, probably for you as it is us. Are you cool with talking to us? I am. But I feel more comfortable with attorney, so. Okay. Sa kabuuan, tumagal ng 2 taon bago na ibalik si Joseph sa US, na ang ibig sabihin, taong 2024 pa siya humarap sa mga nakasampang kaso sa kanya. At upang masiguradong hindi na siya mabibigyan pa ng pagkakataong makalaya, nag-set ang judge ng piyansang umabot sa $75 million. During sa paglilitis, dahil sa matibay na mga ebidensya at mismong salaysay ni Jessica laban sa kanya, hindi na nito naitanggi pa ang krimen. Hindi na rin tumagal sa 1 buwan ang buong paglilitis, kung saan sa huli, siya ay napatunayang guilty sa 4 na kaso ng murder at 1 count naman ng attempted murder. Noong 2024, ito ay hinatulan ng 4 na life sentences para sa murder at dagdag pang 24 years para naman sa attempted murder. Natapos man sa wakas ang kaso, hindi naman maitago ni Jessica ang kanyang hinanakit sa sistema. Ilang beses silang nag-report at humingi ng tulong sa mga otoridad pero wala man lang daw ginawa ang mga ito. Maging noong nahuli si Joseph sa pagkidnap at panunutok ng baril sa kanya, pinalaya pa rin ito ng judge na nagbigay sa kanya ng oportunidad para gawin ang pagpatay. Kaya para kay Jessica, kung dati pa sineryoso na ng mga otoridad ang kanilang mga pag-aalala at ang mga pagbabanta ni Joseph, naiwasan sanang mangyari ang malupit na trahedya. Sa makatuwid, bagaman napagbayaran niya nito ang kanyang mga ginawang krimen ngayon, para sa pamilya Serrano, hinding-hindi iyon magiging sapat para sa 4 na buhay na nawala. Si Joseph Castorena ay isang taong obsessed, narcissistic at walang kontrol sa sarili. Nagtiis ng ilang taon si Jessica sa piling nito, pero kailanman wala naman talaga siyang planong tratuhin ito ng tama. At nang umalis ito sa kanyang poder, sa kanya ito hahabulin para bumalik sa kanya. Walang naging limitasyon ang kanyang kasamaan na idinawit pa nito sa kanyang galit ang mga taong wala namang kinalaman sa kanilang problema. Kaya karapat-dapat lang talaga na ito'y mabulok sa bilangguan ng panghabang buhay dahil hindi na rin niya mapapawi ang sakit na dinulot ng kanyang pagiging makasarili sa pamilya ng taong sinasabi niyang kanyang minamahal. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod, mga kakwentuhan.